Nasa panaginip ka na lang, Olivia. Hinding-hindi ka na mabubuhay mula sa hukay. At hinding-hindi mo na maaagaw si Freyland sa akin. Ikaw na rin ang may sabi. May Panginoon, tutulungan niya tayo. Uumpisa na raw yung transplant. Kailangan na natin dalhin si Justin doon para magkapera na tayo. Saan ka pupunta? Magbabakasyon na muna ako. Hindi mo na naman ako kailangan dito, di ba? Kaya pabayaan mo na lang ako, Olivia. Efren! Ano, ayos na ba yan? Hindi pa, boss eh. Pero may nahiram naman na kontrak. Well, halika na. Kunin natin si Kuya dito. Pawalan na ako! Wag! Wag! Hindi makakalayo dito. Muna na kayo, please. Kuya, you have to believe na malalampasan natin to. Walang imposible kung magtutulungan tayo. Ewan ko ba kasi sa inyo. Bakit pa kasi natin kailangan pumunta dyan sa ampunan na yan? Pwede naman sa ibang araw na eh. Olivia? Buhay ka nga, Olivia! Buhay ka! Freyland, parang maganda dun, oh. Bakit hindi tayo pumunta dun? Di ba? Wait, parang maganda dun, oh, Shine. Daddy. Ano ba yun? Parang ano yun, ah? Walang yung babaeng yun. Haharapin ko yun. Paano nangyari na buhay ka pa, Olivia? Hindi ako papayag na para kang kabote na bigla na lang susulpot ngayong naayos ko ng lahat sa amin ni Freyland. Tignan mo, Daddy, oh. Oh. Teka, bakit parang hindi ka mapakali, Vicky? May problema ba? Oh, wala. Sumama lang bigla yung pakiramdam ko, Freyland. Parang ang sakit ng ulo ko eh. Sa tingin ko dapat umuwi na ako sa bahay para magpahinga. Kuya, tigil mo nga yung kotse. Bababa na ako, uwi na lang ako. Cecil, halika samahan mo ako, dali. Samahan mo ako sa bahay, magta-taxi tayo. Cecil! Oo na, sige na. Ito na, humarap na tayong taxi. Teka, Vicky, mayroon pa tayo. Sige na, Freyland. Kayo na lang muna ni Shine ang pumunta doon, okay? Kailangan ko na bumaba. Maghahanap na ako ng taxi para umuwi. Cecil! Taxi! Taxi! So si Justin ang magdadala sa atin ng pera. Takot na takot yung inchik mamatayan ng anak na sakitin. Tinriple ko yung presyo. Ayos. Boss, balato namin dyan, Relax ka lang, huwag kang atat. Pagkatapos ni Justin, susunod natin si Faye. Para patas silang dalawa, pareho silang walang bato. Buhay nga si Olivia. Buhay nga sa buhay! Hindi sa multo, hindi sa bangkay, pero buhay na buhay yung babaeng yon. Nakita ko siya eh. Nagkatapat pa nga kami kanina sa kotse. At nagkatinginan pa kami. At narinig ko binanggit pa niya yung pangalan ko. So narinig mong isinusumpa niya yung presence mo. Leche siya. Leche! Yung pabigla-bigla niyang pagsulpot, yan ang kasumpa-sumpa. Okay na eh. Okay na ang lahat eh. Maayos na ang buhay namin ni Freyland. Ako na ang kinikilalang mami ni Shine. So ano, natatakot ka na? Alam mo, totoo nga yung kasabihan eh, no? Huwag kang matakot sa patay. Doon ka matakot sa buhay, yun yung mas nakakatakot eh. Kuya, galingan mo. Please. Wait, baka nandiyan na sila. Kuya, bilis. Kailangan natin makaalis dito, Kuya. Sabi mo, na tayo paalis. Okay, Kuya, dalihan mo. Wait, buksan mo yung gate. Kuya, dahan-dahan lang. Boss, mukhang may nagbukas ng gate sa likod. Ano ginagawa niyo? Ipuntahan niyo! May tricycle, parahin natin yan. Para po! Para!
Sino tao dyan? Wala naman tao dito eh. Pambihira. Napapraning lang yung si Boss Tony. Tara, balik tayo sa loob. Na. Hoy! Hoy! Ah, si Justin! Hoy, gising! Si Justin! Hanapin niyo si Justin! Hoy, kayong dalawa, ano nangyari? Doktor! Pati kayo, hanapin niyo si Justin! Pag nawala si Justin, kayo ang ooperahan ko! Sana naman pasakay na tayo. Manong! Manong, makikisabay lang mo sana pero wala akong kaming pambayad eh. May gusto manakit sa amin. Sige, sumayan kayo. Bilisan nyo. Tara na. Kaya dali ang... Naku, Manong. Mukhang nakalayo na yata yung sinusundan natin, ah. Paano pa natin makikita yun? Kung dati nagawa ni Vicky na takasan ang mga kasalanan niya sa akin, pues ngayon hindi na. Napakawalang utang na loob mo, Vicky. Sinamantala mo lahat ng kabutihan ko sa'yo. Malaking pagkakamali mo na magtiwala ako. Pero mas lalong mali kung hahayaan ko na lang na magpakasasa ka sa buhay ko na inagaw mo. Manong driver, hanapin mo nga yung plate number na sinabi ko sa'yo kanina. Yun yung taxi na sinasakyan na babaeng hinahanap ko. Eh, ma'am, kanina pa ho tayo naghahanap. Umaandar ang metro. Aba, wala akong pakialam. Kahit isang buong linggong pasada mo, babayaran ko. At kahit suyurin mo pa ang lahat ng kali dito sa Manila, gawin mo para lang mahanap kay babaeng yan. Malinaw? Bes, bakit mo ba kasi hinahabol si Olivia? Di ba mas mabuti kung hindi na mag-cruise ang landas nyo? Ano pa kasi gusto mong mangyari? Di ba dapat matakot ka na buhay pala siya? Ganon. Gusto niya matakot ako sa kanya, kaya bigla siyang sumusupot ng ganyan, ha? Oh, anong nangyari sa'yo, Bes? Para ka nakakita ng multo, ah. Malinaw na sinusundan ako ni Olivia. Kaya bigla-bigla siyang sumusulpot eh. Paano kung matagal na pala niya itong ginagawa? Paano kung matagal na pala niya akong minaman-manan? Wow! Praning ka lang? Ikaw tong maraming kasalanan pero si Olivia yung nagtatago. Ano ka ba, Bes? Alam mo, dapat nga umilag-ilag ka na eh. Dahil siguradong maghahabol yung si Olivia. Haharapin at haharapin ko si Olivia. At ipamumukha ko sa kanya na wala na siyang karapatang maghabol. Dahil ako na ang asawa ni Froilan, hindi siya! Ako! Kahit ang sarili kong buhay, iaalay ko sa'yo. Pakasal ka lang sa akin. I'm sorry. Hindi ko ito matatanggap. Pero Olivia, Di ba nag-usap na tayo? May iba pang paraan para makalimot ako. Hindi ko kailangang magpakasal sa'yo para gumagawa ko yun. Laki ko naman kasing tanga eh. Ayaw na nga sa akin, pinagpipilitan ko pa yung sarili ko. Pero mahal kita eh. Mahal kita, Olivia. Mahal na mahal pa rin kita. Hindi ko nang maintindihan. Bakit si Froilan lang ang kaya mong mahalin? Wala namang kwenta yung asawa mo eh. Ano bang meron si Froilan? Nawala ako! Ah!
Daddy, the best ka talaga. Matutuwa po yung mga kids sa ampunan pag nakita po nila itong pasalubong natin. Sana nga matuwa sila. Sayang di natin kasama Mami Vicky mo. Nagtataka nga po ako, bakit po siya umalis bigla? Eh, kanina po okay naman po siya, tapos maya-maya sumakit na po yung ulo niya. Yun nga eh, minsan-minsan di ko maintindihan si Vicky. Parang pabago-bago yung mood niya. Pag tinatanong ko nga siya tungkol dun sa mga nakalimutan ko, madalas ayaw niyang pag-usapan. Daddy, sabi po ni Mami Vicky, baka sumakit na naman daw po yung ulo mo. O atakihin na naman po kayo pag pinilit niyo po yung mga nakakalimutan niyo po. Ewan ko ba. Minsan, pakiramdam ko parang may tinatago sa akin si Vicky. Kaya hindi ko naman maintindihan. Daddy, don't worry. Malay mo, one day maalala mo rin yung mga moments na nakalimutan mo bago ka magkasakit. Hindi ka na. Sige po. Kuya, dahan-dahan lang. Buhay mo ka. Maraming salamat po. Sige, pasensya na. Hanggang dito na lamang namin kayo makahatid, ha? Ingat kayo. Tara. Kuya, saan na tayo pupunta ngayon? Lola. Lola. Anong ginagawa niyo dito? Baka mamaya mapagdiskitan pa kayo ng mga ulupong na yan. Naaawala ako sa mga bata. Tulungan mo sila. Tulungan mo sila, Ricor. Lola, kahit naman ho ako, wala akong magawa eh. Magsumbong ka sa pulis. Lola, kapag ho ako nagsumbong sa mga pulis, madadamay ho ako. Makukulong din ho ako. May inahanap pa ho akong kapatid ko. Nag-iisa ko hong kapatid. Matagal na ho ako nagtitiis kay Tatang. Na umaasa na makikita ko pa rin ho yung kapatid ko. Mag-report na kaya tayo sa polis. Pag nag-report tayo, baka makulong pati sila Kuya Rigor at Lola Lagring. Ano mangyari yun? Kailangan makatakas tayo. Lahat tayo biktima ni Boss. Kuya, tingin mo ba mananalo tayo kay Tatang? Di ba sa inyo na nanggaling? Kailangan lumaban tayo. Kailalaban tayo. Magtiwala lang kayo. Magtutulungan tayo. Let's hope and pray na this time, mag-work na yung plano ko. Kaya please. May awa naman ang Diyos eh. Oo. Ay, tanda. Ano na naman ang pinagdadadaldal mo dyan? Nagsusumbong ka, ano? Nagsusumbong ka? Halika na dito! Halika dito! Oni! Huwag kang makialam, Rico! Kasi itong matanda, masyadong madaldal ka. Tama na, Oni! Ikaw, ha? Alam, halika dito. Demonyo kayo! Amiro ka talaga, Rico! Ma'am, saan ba talaga yung kapatid? Kanina po, may pinasusundan kayong kotse.
Saan na po tayo ngayon? Pasensya na Manong, iba na yung hinahanap ko. Natatandaan niyo ba yung kotse? Lalaki ho ba o babae yung hinahanap niyo? Ahas. Kaya mahirap hanapin. Masyadong madulas. Manong, ayun oh. Ayun, umikot kayo. Yun ang sinusundan natin. Lola, okay lang kayo? Okay lang. Lola, tama ho kayo. Tama kayo. Kung hindi ako kikilos ngayon, mapapahamak lang ang mga bata. Hindi na ho ako papayag na mangyari sa kanila ang nangyari sa kapatid ko. Kaya wala man lang ho ako nagawa. Ingat ka. Ingat ka. Ingat ka. Maraming salamat ho. Mauna na ho. Ayun! Yun! Yun ang taxi ni Olivia! Sabi ko na nga ba, hindi talaga ako titigilan na babaeng yan eh. Manong, habulin mo yung taxi na yan! Bilis! Kaloka, malaking gulo to. Talaga! Dahil masyado nang masikip ang mundo para sa amin ni Olivia. Kaya hindi ako papayag na pakalat-kalat siya sa landas namin ni Froilan. At kung ayaw niya tumabi, sisipahin ko siya kung saan siya dapat lumugar! Teka, bes. Takot ako dyan. Ayoko niyan. Baba na lang ako. O sige, sige, bumaba ka. Manong, itabi mo nga dyan. Naku, baka mawala pa si Olivia. Bilisan mo! Dali na! Labas! O, Manong, bilis! Bilis! Habulin mo yung taxi na yun! Sige, sige. Okay na ako. Kaya ko na. Ha? Sigurado ka, kuya? Wala na yung bisa ng gamot. Dahan-dahan na. Sige, salamat. Kailangan natin puntahan si Lola Lagring. Sigurado kang okay ka na? Oo. Kuya, teka lang na. Lola? Lola Lagring! Lola Lagring! Lola, nandito na ho kami. Sama po namin si Justine. Salamat sa Diyos, ha? Salamat sa Diyos. Aray, aray. Dali lang po, ah. Mga bata, makinig kayo, ah. Kailangan na natin magkaisa laban kay Tatang. Kasi kung hindi tayo kikilos, mawawalan tayo ng pagkakataon para makalaya dito. Justin, natakot kami kay Tatang. Kung ikaw, kaya mo maging matapang. Kami hindi. Alam ko rin naman yun. Naamin ko natatakot din ako tsaka nawawalan ako ng pag-asa. Pero, kinaya ko. Kasi nakita ko na dumating para sa akin si Faye tsaka si Wing. Niligtas nila ako. Naisip ko na kaya nilang itaya lahat para sa akin. Kaya kung lahat tayo kaya magsakripisyo para sa lahat, walang imposible. Masamang tao si Tatang. At kung magpapadala tayo sa takot, lalo lang siyang gagawa ng kasamaan. Ang tagal-tagal na natin nagpapauto kay Tatang. Di ba kayo nahihirapan? Lagi na lang tayong nagnanakaw, gumagawa ng masama. Tingnan niyo to. Yung hiwa na yan. Muntikan na ako mamatay kanina. Kung hindi tayo lalaban, ganito rin yung mangyayari sa inyo. Ganito ang aabutin nyo. Gusto nyo ba hintayin yun? Handa ba kayo mamatay nang walang kalaban-laban? Isa pa. Dalawa pa. Dami nila, oh. Yan. Oh. Ito, sa'yo to, ha? Yan, para sa'yo yan. Yan. Kain kayo, ha?
Welcome. Anong ginagawa ni Vicky dito sa ampunan? Walang lugar dito ang isang napakasamang taong katulad niya. Magtutuos tayo, Vicky. Lumabas ka dyan. Sa lahat ng inagaw mo sa akin ang buhay ko at buhay ng mga anak ko, sinusumpa ko magbabayad ka. Kayo ni Froilan, pagbabayaran niyo lahat ng to. Hindi ka na makapagtatago dito, Vicky. Magkakaharapan na rin tayo. Paano masasaktan lang kayo sa amin? Matapang lang kayo dahil sa baril nyo. Mga bata, sugod! Patay na nga ang mga anak mo. Wala na sila. Wala ka ng kasama. Ulila ka na ulit, Olivia. Daddy, para pong may nagsisigawan sa labas. Raylan! Ano ba? Di ba sabi ko nga sa'yo, huwag mo nga siyang habulin! Ano ba? Vicky! Mami! Wala na namin! Tapusin na natin to, Tang. Talagang tatapusin natin to, Rigor. Isasama kita! Magdasal ka na! Palagi na lang kayong malungkot. O anong gusto niyong gawin ko para mawala na yung lungkot niyo? Travel tayo sa ibang bansa! Eh kung gusto niyo nga, doon na tayo tumira para hindi na kayo malungkot eh. Ano ba maipaglilingkod ko sa inyo? Sila ho yung kasamahan na papasok din ho dito. Mga anak, miss na miss ko na kayo. Kahit may iba ng pamilyang daddy niyo, alam ko, magiging masaya pa rin tayo. Kanina pa ako naghihintay sa'yo dito. Nasaan ka ba? Meron kasi mga gustong pumasok ng trabaho dito. Mga minor de edad pa sila eh. Nakakaawa, gusto kong tulungan pero... Friend, tanggapin mo na kaya sila. Sige na naman, gawin mo na lang ito para sa akin.